Hi, I'm Catherine ni Maraya from LG Bitaya. Kami po ay 7 magkakapatid, broken family. Meron po akong kapatid sa ibang tatay, meron po akong kapatid sa nanay. Ako po ay pang-4 sa magkakapatid. Ang buhay namin sa Pilipinas ay dumaan kami talaga sa pinaka-down moment ng pamilya. Mula nung nakaranas kami ng hirap sa buhay, isa sa magiging way para makaahon kami sa hirap isang pag-abroad. Kasi naririnig ko sa iba na kapag abroad ang isang tao, may chance na umaahon talaga sa buhay. I decided na ipagpatuloy ang pag-aaral ko away from my family para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang pamilya ko. Lumayo sa kanila hanggang sa nakagraduate ako at andito na ako ngayon sa UAE. Akala ko na kapag OFW kayo, makakaahon talaga kayo sa hirap. Akala ko na ang sahod ko ay sobra-sobra pa para maibigay ko sa pamilya ko and para din sa akin. But hindi ganun ang nangyari. First time kong trabaho sa abroad, ang work ay cashier. Ang sahod ko po ay 1.5. Meron naman lang pong accommodation, so yung 1.5 na po yun ay buo kong matatanggap. Akala ko na ang 1.5 ay malaking halaga na para sa akin at para sa pamilya ko, pero hindi pala. I give my 10% or tithes sa Panginoon. Ibinabawas ko po doon at the rest ay ibibigay ko sa pamilya ko at mapupunta lang sa akin ay 10% nung kabuo akong sahod. Ang hirap. Paano ba budgetin yung pera? 100, 350 ay pagkakasyahin ko para sa sarili ko. But hindi yun nangyayari dati. Kapag nakabili na ako ng 2 pack ng itlog, yung tag 30 pieces, at isang 5 kg na bigas, okay na sa akin yun. Pagkakasyahin ko na, or bibili ng sardinas. Ganun kahirap ang buhay dito. But I thank God because God teach me to honor Him through tithing. Hindi madali ang mag-budget dito sa UAE kung may maliit ka lang sahod. Pero I praise God kasi inuna ko siya. Bago ko ipadala ang pera, pinag-pray ko muna na, Lord, Ikaw mag-budget nito. Iba, humilos ang Panginoon. Magpapadala siya ng mga uwak para sa akin to help me. There are times na sobrang kailangan ng pera para sa tuition ng kapatid ko. Hindi talaga kaya yung papadala ko. So what I'm doing is, last week of the month, ako po ay nangungutang sa aking katrabaho. 200, 300. And another month, ibabawas ko siya. So 150 na tithes ko, less yung inutang ko, tapos yun na lang yung pagkakasyahin ko at ipapadala ko. Ang pinaka natitira talaga sa akin is maximum 100 lang ang binabudget ko para sa sarili. Tunay na mabuti ang Panginoon. Hindi niya ako pinapabayaan. Maraming times na sinubok ni Lord ang faith ko sa Kanya. That's when at that time na hindi na ako naging warrior. Because maraming beses niya na akong tinulungan. For example, sa maliit na bagay. Aayain ka ng mga kawork mong kumain sa kanila, which is hindi ka nakabibili ng pagkain mo, di ba? Moving forward, 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023. I had an anxiety. It was December. Sobrang hirap. Akala ko, kasi Kristiyano ako, hindi ako makakaramdam ng ganon. But, I was being tested. Siguro kilala ako sa church before na masayahin, strong. You can see me smiling, laughing, having fellowship, but deep in my heart sometimes, I'm crying, I am crushed. Ayokong maramdaman ng mga taong kausap ko na may pinagdadaanan ko. One day, after church, umuwi ako. I feel so down, lonely, sad. I go straight to my bed and then hindi pa ako nakakapagpalit, humiga lang ako. And tumingin sa ceiling, I started to cry. Umiiyak ka pero dapat hindi talaga nila maririnig na naghihirap ka. I was crying silently. My pillow knows gaano kadaming luhang naluha ko. Alam ng Diyos kung paano ko umiyak sa Kanya na walang ibang nakakarinig. The moment na bubuksan ko yung pinto at isasara ko yung pinto, doon ako mag-start umiyak. Yun yung mga time na sabi ko na, Kristiyano ako, bakit ko nararanasan to? Mabuti pa rin ng Lord kasi kahit Kristiyano ako at nararanasan ko to, may Diyos ako. Doon ko na nasabi na, paano yung walang Diyos sa buhay nila na may pinagdadaanan silang ganito? May mga time na nakahiga ako. Bigla na lang tumutulo yung luha ko na hindi ko alam kung may iniisip ba ako or wala.
Pero bigla na lang siyang tutulo na hindi ko nararamdaman. I started asking God questions. Bakit, Lord? Nagsaserve naman ako sa'yo. Binibigay ko naman yung oras ko. Mahal ko ang pamilya ko, mahal ko ang ibang tao. I share the word. Pero bakit ko mararanasan to? Bakit ako? Iniiyak na ako sa Panginoon. Iniiyak ko lang lahat sa Kanya. Hindi ko pa man alam yung mga sagot. Pero alam ko nandiyan siya, nakikinig siya. Naniniwala ako na may reason lahat. Pero masakit. Masakit yung way niya. Is it because of my decision? Mahirap maging Kristiyano. Pero mas mahirap kung walang Diyos. I had a problem back then. My sister, kailangan niya ng pang-tuition at hindi siya makakagraduate kung hindi namin babayaran yung tuition niya. At the same time, kailangan din ni Kuya ng pera kasi siya ay nagpa-process papunta ng Japan. At that time din, kailangan kong umuwi. I need a vacation. Hindi yun natuloy kasi nga, kailangan kong ipagbaya yung pang-ticket ko, yung pang-gastos ko sa kanila. So, I was so broken. First time ko sanang uuwi nun, pero hindi nangyari. I remember that night, naglalakad pa lang ako, umiiyak na ako. Kasi sabi ko, Lord, nasasaktan na ako. Hanggang kailan ako masasaktan? So, magpapaubaya na naman ako. Pero ang pinakamasakit kasi dun tutulong ka na, pero may masasabi pa sila. Pagkatapos ko umiyak, syempre mugto yung mata ko, pumunta ako sa dining. Nakita ko din yung mga ka-work ko, nagiinuman sila. I don't have any intention na uminom. Natatempt ako, baka makatulong sa akin to, ganyan. And then, I take a picture, isang baso ng beer. Pero, biglang tumawag si PJ. Parang hindi ko pa alam anong magiging reaction ko kasi hawak ko na yung baso. Pero pagtawag ni PJ, talagang nag-shake ako. And he asked, "Sis, kamusta?" Yung word na kamusta, sobra akong umiyak na ano ba, saving grace ba doon ng Lord kung kailan iinom na ako? Yun siya tatawag. Sinabi ko si PJ na nalulungkot ako. Pero alam naman niya kasi tinanong niya sa LG leader ko na what happened? Kung kailangan mong ng pang-ticket, ikakaskas natin sa CC, gano'n. Pero syempre ako buo na yung decision ko na ibibigay ko na nga lang yung pera niya sa mga kapatid ko. It was Friday afternoon. Isang taxi lang kami kasi that time ng coworker ko. From that area, bumaba na kami. And then naglakad ako. Kasi alam ko, from that area, papunta sa bahay namin is 3 minutes walk lang. Sobrang lapit lang talaga. Hindi ko inaasahan, napakainit pala talaga ng panahon nung 2 p.m. There's something happening in my body na hindi ko maintindihan. I stopped in the shadow. Pero yung heart ko, sobrang bilis na hindi ko naiintindihan. Na parang kahit ako, napapagod ako sa beat niya na nakakakaba na hindi ko naiintindihan. Hanggang sa parang mas lumalala, may kasama ako na sa tabi ko na isang patan. Nagsabi ako sa kanya na, "Brother, do you have water?" Tapos sabi niya, "What happened? What happened?" "I need water. Can you help me, brother?" "What I will do?" Sabi niya gano'n. "I need taxi. Can you get me a taxi?" 3, 4, 5 taxi. Wala talagang pumapara kasi bawal talaga pumara ang taxi doon. I make sign na, "I'm not okay, I'm not okay." Kung ano-anong sign yung ginawa ko para mapansin lang ako ng taxi. And then one taxi stop. Sabi ko, "Brother, can you please make the AC high?" Wala pa din, hindi pa rin kumakalma yung puso ko na parang may something na sobrang hilong-hilo na ako na hindi ko naiintindihan. Sabi ko, "Brother, do you have water?" Binigyan niyo po ako ng water. "Brother, can you send me to the nearest hospital? Because I'm not feeling well. Brother, what I will do? Brother, what I will do?" Yun yung sinasabi ko. "Brother, what I will do?" I'm not crying that time. Pero pag naaalala ko talaga, sobrang ang kawawa ko. "Brother, what I will do?" Yun ang sabi ko. And then, nung nag-stop na kami dun sa building namin, we stayed for 5 minutes. Kasi feeling ko hindi talaga ako makakapaglakad. Then, sabi ko, "Dalhin niyo po ako sa pinakamalapit na ospital." Pero yung driver sabi sa akin, "No, you just have to rest. Ikalma mo yung sarili mo." Pagpasok ko sa building, nakako doon sa ka-flatmate namin sa kabilang kwarto kasi alam kong may nurse doon. Sabi ko, "Ate, ano po bang gagawin ko?" Sabi ko, "Ate, magpatawag ka na ng ambulance." Ambulance came. Pero medyo kalmado na ako. Hindi pa man kami co-leader sa Life Group Vitaya. Ay, kaibigan ko na siya.
She was a sister. She was a best friend. She knows me a lot. Yung mga words of wisdom niya comforted me. Sa lahat ng mga iyak ko, mga tanong ko, nandyan siya. Binigay talaga siya ng Lord sa akin to accompany me sa lahat ng struggles ko sa buhay. Sa buhay ni Ate Steph, na all-leader ko sa Bitaya. God uses her na palakasin ako. Maraming salamat sa mga times na alam ko napapagod na siya. Especially when I had this anxiety. 2 months po akong naglaylo sa ministry. Umiiyak. And I'm asking her, napapagod na ako. Konting galaw lang, pagod na ako. Ang bilis sumingit ng ulo ko. Ate, ayoko na, pagod na ako. Lagi siyang nandiyan para sabihin sa akin na hindi madali. Pero kakayanin mo. Nandito ako, sasamahan kita. God uses her para sabihin sa akin na, anak, mahal kita. Anak kita. Kasama mo ako. In Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, ang strength na kailangan ko ay strength lang na nagmumula sa Panginoon. Pero bakit anxiety? Grabe ang testing ng Panginoon sa akin. Pero syempre, bilang anak ng Lord, mananatili ang faith ko sa Panginoon. Ayan, sa lahat po ng nandito tonight, nakarinate ng goodness ng Panginoon through my life, I encourage you to keep on keeping on. Walang coincidence sa Panginoon. Kung bakit ka nandito, may purpose yan. Kung ba't ka nasa UAE, may purpose yan. Kung ganyan ang pinagdaanan mo, may purpose yan. Let your story testify how God, goodness sa buhay natin. Ipagmayabang natin ang Panginoon. Again, I'm Catherine May Maraya, a strong, loving, and compassionate woman of God from Bitaya, and I thank the Lord for the opportunity to share my life testimony for all of you. Bye!